Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 6A, na iisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatili ng panahanan o habitat ng mga hayop sa pamayanan. Ang unang dapat nating maunawaan ay ang kahulugan ng panahanan o habitat. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang habitat ay lugar o kapaligiran kung saan natural o karaniwang naninirahan at lumalaki ang isang halaman o hayop. Sa madaling salita, ito ang likas na tirahan ng mga hayop at halaman kung saan sila nakakahanap ng pagkain, tubig at proteksyon upang mabuhay. Ngayon, alamin natin ang tatlong pangunahing uri ng panahanan o habitat ng mga hayop. Ang bawat hayop ay may natatanging tirahan kung saan sila nabubuhay, kumukuha ng pagkain at nagpaparami. Sa Pilipinas, maraming natatanging hayop ang matatagpuan sa iba't ibang habitat. Tingnan natin ang mga ito. Lupain o terrestrial, tubig o aquatic, at lupain at tubig o amphibious. Lupain o terrestrial, tirahan ng mga hayop sa lupa tulad ng kagubatan, kabundukan, damuhan at disyerto. Sa ganitong habitat, maraming hayop ang umaasa sa mga puno, halaman at lupa para sa kanilang pagkain at proteksyon. Ang mga halimbawa nito sa Pilipinas ay ang kagubatan ng Sierra Madre, tahanan ng Philippine Eagle o Haring Ibon, ang isa sa mga pinakamalalaking agila sa mundo na matatagpuan lamang sa ating bansa. Ang Chocolate Hills sa Bohol, dito matatagpuan ang Philippine Tarsier, isa sa pinakamalit na primate sa buong mundo. At Mount Apo, pinaninirahan ng mga cloud rat o malaking daga sa bundok na endemic sa Pilipinas. Tubig o aquatic, tirahan ng mga hayop sa tubig tulad ng ilog, lawa, dagat at coral reefs. Maraming isda, lamang dagat at amphibians ang dito nakatira. Ang mga halimbawa nito sa Pilipinas ay ang Tubataha Reef sa Palawan, bahagi ng ating World Heritage Site at tahanan ng napakaraming uri ng isda, pawikan at mga dolphin. Ang Ilog ng Cagayan, isa sa pinakamahabang ilog sa bansa at tirahan ng ludong, isang bihirang uri ng isda. At lawa ng Laguna, tahanan ng janitor fish at tilapia na nagbibigay kabuhayan sa maraming mangingisda. Lupain at tubig o amphibious, tirahan ng mga hayop na kayang mabuhay sa lupa at tubig. Kadalasan, dito makikita ang mga palaka, buwaya at iba pang hayop na nangangailangan ng tubig ngunit gumagala rin sa lupa. Ang halimbawa nito sa Pilipinas ay ang Agusan Marsh sa Mindanao, tahanan ng Philippine crocodile, isang endangered na buwaya na matatagpuan lamang sa ating bansa. Ano-ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang mga panahanan o habitat ng mga hayop? Magsulat ng tatlong paraan sa iyong notebook. Narito ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang mga panahanan o habitat ng mga hayop. Kapag nagtatapon tayo ng basura sa ilog, kagubatan o dagat, sinisira natin ang tahanan ng mga hayop. Paano tayo maaaring makatulong? Gumamit tayo ng eco bags sa halip na plastic kapag namimili. Magtapon lamang ng basura sa tamang lalagyan, lalo na sa mga parke o tabing dagat. At sumali sa cleanup drive sa inyong barangay o eskwelahan. Pagtatanim ng punong kahoy at halaman. Maraming hayop ang umaasa sa mga puno bilang kanilang tahanan. Ang pagtatanim ng puno at halaman ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng kanilang likas na tirahan. Maaari tayong sumali sa tree planting activities ng barangay o paaralan. Maaari din tayong magtanim ng halaman sa bakuran upang magbigay ng silungan sa mga ibon at insekto. At huwag tayong mamutol ng maliliit na punong kahoy na maaaring lumaki at maging tirahan ng mga hayop. Hindi pagtatabas ng halaman at pagputol ng puno ng walang pahintulot. Kapag pinuputol natin ang mga puno o sinisira ang mga halaman, nawawalan ng tirahan ang mga hayop. Kaya ano ang dapat nating gawin? Huwag mamitas ng mga halaman o bulaklak sa bundok o parke. Iwasan ang pagbili ng kahoy mula sa mga iligal na nagpuputol ng puno. At ipahayag sa otoridad kung may nakitang iligal na pagputol ng puno sa inyong lugar. Pag-iwas sa pangingisda at pangangaso ng lampas ay tinakdang limitasyon. Ang sobrang pangingisda at pangangaso ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng ilang uri ng hayop. Ang dapat gawin ay huwag bumili ng produkto mula sa mga hayop na nanganganib ng mawala, halimbawa shell ng pawikan o balahibo ng ibon.
Iwasan din manghuli ng maliliit na isda upang lumaki pa ang mga ito at dumami. At suportahan ang mga protektadong lugar para sa mga hayop tulad ng marine sanctuaries at wildlife reserves. Pagprotekta sa mga likas na yaman at yamang tubig. Ang sobrang paggamit ng tubig at paggamit ng kemikal sa ilog at dagat ay nakakasira sa natural habitat. Kaya magtipid sa tubig sa pamamagitan ng pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo. Umiwas sa paggamit ng mga kemikal o lason sa ilog at iba pang anyong tubig. At sumali sa mga programa na nangangalaga sa mga endangered na hayop at halaman. Pagsuporta sa mga programa ng pangangalaga sa kalikasan. Maraming organisasyon ang nagtatrabaho upang mapanatili ang kalikasan. Maaari din tayong sumali sa pamamagitan ng pagsali sa tree planting at coastal cleanup activities. Pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa pangangalaga ng kalikasan sa social media at pagsuporta sa eco-friendly na mga produkto na hindi nakakasira sa kalikasan at paggalang sa likas na tirahan ng mga hayop. Huwag tayong mangolekta ng hayop mula sa kanilang natural habitat bilang alaga. Iwasan din natin ang pagpasok sa kagubatan o ilog nang walang pahintulot nang hindi makaabala sa mga hayop. At igalang ang mga protektadong lugar tulad ng national parks at wildlife sanctuaries. Ang pangangalaga sa panahanan ng mga hayop ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi responsibilidad nating lahat. Ano ang kahalagahan ng pangangalaga sa natural habitat ng mga hayop? Isipin ng isang hayop na malapit ng mawala dahil sa pagkasira ng kanyang tirahan. Ano ang mararamdaman mo kung tuluyan silang mawala? Mahalaga ang ating papel sa pangangalaga ng kalikasan. Ang maliliit nating hakbang gaya ng hindi pagtatapon ng basura sa ilog o pagtatanim ng puno ay may malaking epekto sa kanilang buhay. Sa ating pag-aaral ngayon, natutuhan natin na mahalaga ang natural habitat sa buhay ng mga hayop. May iba't ibang uri ng habitat tulad ng terrestrial, aquatic, at amphibious na tahanan ng iba't ibang species. Ang mga tao ang may pinakamalaking epekto sa pagpapanatili o pagkasira ng mga habitat na ito. Mayroong maraming paraan upang mapanatili ang tirahan ng mga hayop at bawat isa sa atin ay may magagawa upang tumulong. Tandaan, ang pagprotekta sa kanilang tahanan ay pagprotekta rin sa ating kinabukasan. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang panahanan o habitat ay isang lugar kung saan nakatira, kumukuha ng pagkain at nagpaparami ang mga hayop. 2. Ang mga hayop sa aquatic habitat ay maaaring mabuhay sa lupa ng matagal na panahon. 3. Ang Philippine Eagle ay isang halimbawa ng hayop na matatagpuan sa terrestrial habitat. 4. Ang pagpuputol ng mga puno at pagtatapon ng basura sa tubig ay nakakatulong sa pagpapanatili ng natural habitat ng mga hayop. At 5, ang simpleng gawain tulad ng pagtatanim ng puno at hindi pagtatapon ng basura sa ilog ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga natural habitat ng mga hayop. College Education 7, Quarter 4, Learning Competency 6B na ipaliliwanag na ang pagpapanatili ng panahanan o habitat ng mga hayop sa pamayanan ay lilikha ng balanse sa kalikasan o biodiversity upang mamuhay ng ligtas at mapayapa bilang bahagi ng tungkulin ng bawat mamamayan. Bago tayo magpatuloy, balikan natin ang kahulugan ng habitat. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang habitat ay lugar o kapaligiran kung saan natural o karaniwang naninirahan at lumalaki ang isang halaman o hayop. Ang habitat ay tahanan ng mga hayop at halaman kung saan sila kumukuha ng pagkain, nagpaparami, at namumuhay ng ligtas. Sa ating nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahalagahan ng habitat at ang mga paraan upang mapanatili ito. Napansin natin na kapag inalagaan natin ang tahanan ng mga hayop, mas nagiging maayos ang ating kapaligiran. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang pagpapanatili ng mga habitat, hindi lang para sa hayop, kundi para rin sa kabuang balanse ng kalikasan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng balance of nature at paano nito naaapektuhan ng ating mga kilos? Ngayon, pag-usapan natin ang balance of nature. Ayon sa Wikipedia, ito ay tumutukoy sa likas na pagkakaayos ng mga organismo at kapaligiran kung saan ang bawat bahagi ng ecosystem
ay may tungkuling ginagampanan. Kapag may pagbabago sa isang bahagi, ang ibang bahagi ay kusang umaangkop upang mapanatili ang kaayusan at patuloy na suportahan ang buhay. Halimbawa, ang mga ahas ay kumakain ng mga daga. Kung bumaba ang bilang ng ahas dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, dadami ang mga daga na maaaring sumira sa pananim at supply ng pagkain ng mga tao. Kapag may nawala o nabawas sa isang ecosystem, naapektuhan nito ang buong kalikasan, kaya mahalagang mapanatili ang balanse. Ang balanse sa kalikasan ay may kaugnayan sa isang mahalagang konsepto, ang biodiversity. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng biodiversity at paano ito nauugnay sa pagpapanatili ng mga habitat? Alamin natin sa susunod na slide. Ang biodiversity o pagkakaiba-iba ng buhay ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng buhay sa isang kapaligiran na sinusukat sa dami ng species ng halaman at hayop na naroroon. Kapag ang mga habitat ay nasisira, ang biodiversity ay nababawasan na nagdudulot ng kawalan ng balanse sa kalikasan. Halimbawa, sa Pilipinas, ang pagkasira ng mga kagubatan ay nagdudulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop tulad ng Philippine Eagle na nagresulta sa pagbaba ng kanilang populasyon at naaapektuhan ang buong ecosystem. Kung mapapanatili natin ang biodiversity, makikinabang din tayo bilang mga tao. Pero paano nga ba tayo natutulungan ng balanse ng kalikasan sa ating pang-araw-araw na buhay? Tignan natin ang ilang mahalagang benepisyo. Ang balanse sa kalikasan ay direktang nakakaapekto sa ating pamumuhay. Narito ang ilang benepisyo na ating natatamo mula rito. Malinis na hangin at tubig. Ang mga puno at halaman ay naglilinis ng hangin at tubig na mahalaga para sa ating kalusugan. Matatag na supply ng pagkain. Ang balanced ecosystem ay nagtitiyak ng sapat na ani at huli ng isda. At proteksyon mula sa sakuna. Ang mga kagubatan at bakawan ay nagsisilbing panangga laban sa baha at bagyo. Halimbawa, ang Sierra Madre ay tinaguriang backbone ng Luzon dahil ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa malalakas na bagyo. Nalaman natin kung paano tayo nakikinabang sa isang balanseng kalikasan. Ngunit tandaan, ang responsibilidad ng pagpapanatili nito ay hindi lamang nasa kalikasan, nasa ating mga kamay din. Bilang mamamayan, ano ang ating tungkulin sa pangangalaga ng mga habitat? Tuklasin natin ang mga simpleng paraan na maaari nating gawin. Bilang mga mamamayan, may mahalaga tayong papel sa pagpapanatili ng mga habitat at balanse sa kalikasan. Narito ang ilang paraan upang makatulong. Tamang pagtatapon ng basura. Ang maruming tubig at lupa dahil sa basura at kemikal ay sumisira sa tirahan ng mga hayop. Kapag iniwasan natin ang polusyon, pinapanatili nating ligtas ang kanilang pamumuhay at hindi natin hinahadlangan ang kanilang papel sa pagpapanatili ng ecosystem. Pagtatanim ng puno. Ang mga puno at halaman ay nagbibigay ng tirahan at pagkain sa maraming hayop. Sa pagtatanim, nakakatulong tayo sa pagpapanumbalik ng natural na tahanan ng mga hayop, kaya napapanatili ang biodiversity at nagiging balanse ang ating kalikasan. Hindi paggamit ng labis na pesticide at kemikal sa agrikultura. Ang sobrang paggamit ng pesticide ay maaaring makapinsala sa mga insekto at hayop na bahagi ng food chain. Kapag gumamit tayo ng mas ligtas at natural na pamamaraan sa agrikultura, natutulungan nating panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga organismo sa kapaligiran. Pagtigil sa iligal na pagpuputol ng puno at pagmimina. Ang pagkawasak ng kagubatan ay nagdudulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Kapag pinoprotektahan natin ang ating kagubatan laban sa iligal na gawain, pinananatili natin ang kanilang natural na tahanan at pinapababa ang epekto ng natural disasters gaya ng pagbaha. Pangangalaga sa tubig at mga anyong tubig. Ang mga ilog, lawa at dagat ay tahanan ng maraming hayop. Kapag sinigurado nating hindi marumi o lason ang tubig, nananatiling maayos ang buhay ng mga organismong naninirahan dito at ito ay nag-aambag sa isang balanseng ecosystem. Pagtigil sa iligal na pangangaso at pagkuha ng ligaw na hayop. Ang sobrang panguhuli ng hayop ay nagdudulot ng pagkaubos ng mga species na maaaring magdulot ng hindi balanseng ecosystem. Sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at pagpapahalaga sa wildlife, natutulungan nating mapanatili ang biodiversity. Lahat ng mga paraang ito ay may iisang layunin, ang panatilihin ang panahanan ng mga hayop upang mapanatili ang biodiversity
at balanse ng kalikasan. Kapag ang kalikasan ay nasa balanse, mas ligtas at payapa tayong namumuhay bilang bahagi ng ating pamayanan. Kaya bilang mamamayan, may tungkulin tayong protektahan ang mga likas na yaman upang mapanatili ang kaayusan ng ating kapaligiran. Alam na natin ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang tirahan ng mga hayop at ang balanse ng kalikasan. Pero paano natin may sasabuhay ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pag-isipan natin ang tanong na ito. Ang iyong papel sa pangangalaga ng habitat. Ano ang magagawa ko bilang isang mag-aaral upang mapanatili ang tahanan ng mga hayop sa pamayanan? Ano ang maaaring mangyari kung hindi ko pangangalagaan ang kanilang habitat? Paano makakatulong ang aking mga simpleng kilos tulad ng tamang pagtatapon ng basura sa pagpapanatili ng biodiversity? Ngayon, napag-isipan natin kung ano ang ating papel sa pangangalaga ng tahanan ng mga hayop. Marahil na pagtanto natin na kahit simpleng gawain tulad ng tamang pagtatapon ng basura o pagtatanim ng puno ay may malaking epekto sa kalikasan. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang lahat ng ito? Ano ang magiging resulta kung hindi natin aalagaan ang habitat ng mga hayop? Narito ang ating conclusion. Ang kalikasan ay buhay. Ingatan natin ito. Paano natin gagawin ito? Panatiliin ang habitat. Ang tahanan ng mga hayop ay mahalaga sa kalikasan at sa ating buhay. Kung masisira ito, maaapektuhan ang buong ecosystem. Protektahan ng biodiversity. Ang iba't ibang uri ng hayop at halaman ay kailangang manatili upang mapanatili ang balanse sa kalikasan. Iwasan ang polusyon. Ang basura, kemikal at maruming tubig ay sumisira sa tirahan ng hayop. Magsimula sa simpleng kilos ng tamang pagtatapon ng basura. Maging responsableng mamamayan. Tayong lahat ay may papel sa pangangalaga ng kalikasan. Kahit maliit na aksyon ay may malaking epekto. At isipin ang kinabukasan. Kapag iniingatan natin ang likas na yaman ngayon, masisiguro natin ang may malinis at ligtas na mundo para sa susunod na henerasyon. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang pagpapanatili ng habitat ng mga hayop ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. 2. Ang biodiversity ay nangangahulugan ng kawalan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman sa isang lugar. 3. Kapag nasira ang isang habitat, maaaring maapektuhan ang buong ecosystem kabilang ang tao. 4. Walang epekto sa pamayanan ng tao kung mabawasan ang biodiversity sa isang lugar. At 5. Ang bawat mamamayan ay may tungkuling protektahan ng kalikasan upang mapanatili ang balanse ng ecosystem. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 6C, nakapaglalapat ng mga hakbang upang mapanatili ang mga panahanan o habitat ng mga hayop sa pamayanan. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo maaaring kumilos upang mapanatili ang panahanan o habitat ng mga hayop sa ating pamayanan. Ang hamon sa atin ay hindi lang basta matuto, kundi gumawa rin ng aksyon. Pero bago natin simulan ang ating gawain, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano nga ba ang habitat? Ito ang tirahan ng mga hayop kung saan sila kumukuha ng mga pagkain at proteksyon. Ngunit alam natin na maraming habitat ang nasisira dahil sa mga gawain ng tao, tulad ng illegal na pagpuputol ng puno at polusyon. Ano kaya ang epekto nito? Nawawala ang tahanan ng mga hayop, nagiging imbalance ang ating kalikasan, at naapektuhan rin ang buhay natin bilang tao. Ngayon, ang tanong, ano ang magagawa natin? Upang masagot ito, meron kayong pangkatang gawain na kailangang gawin. Pangkatang gawain, Sagip that habitat. Bubuo kayo ng grupo at pipili ng isa sa 5 gawain upang ipakita ang kahalagahan ng pangangalaga sa habitat. Maaari kayong magdula, gumuhit, gumawa ng jingle, magsaliksik, o magsagawa ng isang news report. Anumang pipiliin ninyo, tandaan, gamitin ang inyong pagkamalikhain at ipakita ang kahalagahan ng ating kalikasan. Mga pagpipili ang gawain. Roleplay, bida sa kalikasan. Gumawa ng maikling dula tungkol sa isang issue sa habitat. Ilog na puno ng basura, illegal logging, panguhuli ng hayop, at ipakita kung paano ito malulutas. Poster making, guhit para sa kalikasan. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng mga paraan upang maprotektahan ng habitat ng mga hayop. Magdagdag ng slogan na manghihikayat din sa iba.
Jingle o rap, kalikasan, ating ingatan. Lumikha ng isang maikling jingle o rap na nagtuturo ng pangangalaga sa habitat. Research and report, alamin at aksyonan. Maghanap ng isang totoong suliranin sa Pilipinas na may kaugnayan sa habitat. Halimbawa ang deforestation sa Sierra Madre, marine pollution sa Manila Bay. Iulat kung ano ang nangyayari at magbigay ng mga solusyon. At news report, balitang kalikasan. Magpanggap na news reporters na naguulat ng isang environmental issue at magkapanayam ng eksperto na may mungkahing solusyon. Ang pagpapahalagang nais ituro ng araling ito ay ang pagpapahalaga sa mabuting pagkakatiwala o good stewardship. Ano nga ba ang mabuting pagkakatiwala o good stewardship? Ito ay ang maingat, tapat at responsableng pangangalaga sa anumang bagay na ipinagkaloob sa atin, kasama na rito ang kalikasan at mga hayop. Ito ay pagpapahalaga na nagpapakita ng paggalang at pananagutan sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang pag-aalaga ng halaman at hayop sa ating paligid, ang hindi pagpuputol ng puno ng walang tamang dahilan, at ang pangangalaga sa likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Sa simpleng salita, ang mabuting pagkakatiwala ay pagiging responsableng tagapangalaga ng ating mundo. Bilang mga tao, tayo ay binigyan ng responsibilidad na pangalagaan ng kalikasan. Pero bakit ito mahalaga? Tingnan natin sa susunod na slide. Mahalaga ang pagiging mabuting katiwala upang mapanatili ang kalikasan para sa hinaharap. Ang ating mga likas na yaman ay hindi nauubos kung aalagaan natin ito ng tama. Upang maprotektahan ang mga hayop at kanilang tahanan, ang habitat ng hayop ay nasisira dahil sa kapabayaan ng tao. Kailangan maging responsable tayo sa ating mga aksyon. At upang magpakita ng paggalang at pasasalamat sa biyayang natanggap natin, ang mundo ay regalo sa atin, kaya dapat natin itong ingatan tulad ng isang pinagkatiwalaang kayamanan. Ngayong alam na natin ang halaga ng habitat sa ating mundo, nais kong pag-isipan ninyo. Ano ang isang simpleng hakbang na kaya mong gawin upang maprotektahan ito? Isulat ninyo ang inyong sagot sa papel. Kung may gustong magbahagi, maaari ninyong itong sabihin sa klase. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang pagpapanatili ng panahanan ng mga hayop ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. 2. Hindi mahalaga ang mabuting pagkakatiwala sa kalikasan dahil kusang bumabawi ang kalikasan sa sarili nitong paraan. 3. Ang pagtatanim ng puno at hindi pagtatapon ng basura sa ilog ay mga paraan ng pangangalaga sa habitat ng mga hayop. 4. Ang pagkawala ng isang uri ng hayop ay walang epekto sa ibang hayop at halaman sa ecosystem. At 5, bilang mga mamamayan, may tungkulin tayong protektahan ang ating kalikasan upang mapanatili ang biodiversity. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!